mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa, hatid sa inyo ng Moment of Romance. Itapo niyo na lang ako sa pangalang Kevin. 25 years old na ngayon. Nagmula nga pala ako sa isang mahirap na pamilya. Bata pa lang kasi ako ay nakakisnan ko na ang buhay na masasabi kong sakto lang para sa pang-araw-araw naming pangailangan ang kinikita ng aming ama. Kaya naman, nang makatapos ako ng high school ay hindi na ako nakapagpatuloy pa ng kolehiyo. Sapagkat wala nang kakayahan si Itay na pag-aralin ako. Pamuti na nga lang din noon ay may kapatid si Itay na may kaya sa buhay. At ito ang siyang nahihiraman niya ng pera kapag kipit kami. Nasa abroad kasi ang asawa nito. Bukod doon ay may maliit din siyang negosyo sa Manila na pinamamahalaan naman niya. Nag-iisa lang itong kapatid ni Itay. Pero kahit na ganon ay hindi siya humihingi ng tulong dito kung hindi naman talaga kailangan. Ang katwiran kasi niya ay kung kaya niyang gumawa ng paraan ay gagawa siya, kesa manghingi ng tulong sa kapatid. Isang beses ko palang nung nakita at nakilala ang kapatid ni Itay na si Tita Grace, sapagkat madalang kong dumalaw ito sa amin. Hindi rin naman kasi kami nakakapaglibot sa kanila, dahil wala kaming kakayahang bumili ng pamasahe. Pero nang maisipan kong maghanap ng trabaho sa Maynila upang makatulong kila Itay, ay kinausap ko ito na makakapwedeng patulungan niya ako sa kapatid. Nung una ay tinutulan lang niya ang desisyon kong yon. Bagkos ay sinabi pa na doon na lang daw ako sa probinsya namin maghanap ng trabaho. Na marami rin naman daw akong maa-applyan sa amin, kagaya ng tindero sa palengke, o kaya naman daw ay tumulong na lang ako sa kanya sa bukid. Ngunit nang sabihin ko kay Itay na gusto ko akong mag-working student sa Maynila para maipagpatuloy ang aking pag-aaral sa kolehiyo, ay tila doon din ito napaisip. Hanggang sa payagan na nga rin niya ako sa desisyon kong iyon. Talaga po, Itay? Napayagan niyo na po ako magtrabaho sa Maynila. Masaya kong sabi rito, habang sabay-sabay kaming kumakain noon ng hapunan. Oo anak, naisip ko rin kasi na baka nga kapag nakipagsapalaran ka doon ay magbago ang buhay mo. Basta magpapakabait ka doon ha, at huwag mong pasasakitin ang ulo ng tiya mo. Payag naman sa akin ni Itay. Opo, Itay. Pangako ko po yun. Masaya ko namang tugon sa kanya. Pagkatapos naman ng pag-uusap namin yon, ay nag-ipon muna kami ng pera para may ipang pamasahe kami papunta kila Tia Grace. Halos may isang buwan din naman bago kami nakapunta doon, sapagkat hinintay pa namin ang anihan. Pagdating naman sa Maynila ay talagang namangha ako sa itsura noon dahil ibang-iba iyon sa probinsyang nakagisnan ko. May halos 5 oras din yata ang aming binahin noon ni Itay bago kami makarating sa bahay ni Tia Grace. At pagdating doon ay kaagad rin naman niya kaming sinalubong nang makitang nasa labas kami ng bahay niya. Nung una ay halos hindi nga ako noon makapaniwala nang personal kong makita muli ito. Sapagkat kung mamasdan mo siya ay talaga namang malayong malayo ang itsura nito sa edad niya. Kung tutuusin pa nga, ay parang hindi sila magkapatid ni Itay dahil ibang-iba ang ayos nito. Kung sa bagay, naisip ko rin naman noon na iba talaga ang nagagawa ng pera, na kaya nitong baguhin ang itsura ng isang tao. At sa puntong yon, ay doon ko nga napatunayan na kapag may pera ka,
marami kang magagawa sa itsura mo. Kaya't kung pangit ka, ay kayang-kaya kang pagandahin nito. O kuya, kamusta? Bigla yata kayong napadalaw. Tanong nito kay Itay nang makapasok kami sa loob ng bahay niya. Ayos lang naman kami. Kaya lang, may sadya sana kami sa'yo. Anya naman dito ni Itay na nagpaligoy-ligoy pa. Ano ba yon kuya? Tanong naman muli nito. Ito kasing pamangkin mo, kinukulit ako na magtrabaho rito. Gusto rin daw kasi niyang mag-working student para maipagpatuloy niya ang pag-aaral sa kolehiyo. Kaso wala naman siyang ibang matitirhan dito pansamantala. Pagkukwento ni Itay. Ganun ba? Nako, kung yun lang pala walang problema doon. Welcome na welcome kayo rito. Mayroon naman kaming bakanting kwarto. Pwede siyang mag-stay doon kahit kailan niya gusto. Wika naman sa amin ni Tia. Nako, maraming salamat po, Tia. Masaya ko namang tugon sa kanya. Noong mga panahon namang iyon ay nasa 18 anyos pa lang ako at wala pang karanasan sa mga bagay-bagay. Iba rin kasi ang pamumuhay namin sa probinsya. At kahit lalaki ako, ay hindi ako yung klase ng tao na gala o nakikipag-inuman sa aking mga barkada. Kaya naman nang iwan na ako ni Itay sa bahay nila Tia Grace, ay talaga namang nanibago ako. Sapagkat ibang-iba ang pamumuhay nila sa nakalakihan ko. Iba rin kung manamit sila rito. At kung sa probinsya ay halos nakatago ang katawan ng mga babae doon, samantalang dito naman sa Maynila ay halos ilabas na ang lahat sa kanila. Sa katunayan nga ay maging si Tia Grace ay sobrang hiksi rin kung magsuot ng damit. Kaya naman sa tuwing nakikita ko siya ay talaga namang naaalangan ako rito. Wala naman kasi sa amin ang ganong klase ng mga babae na masyadong liberated. Pero dahil sa nandun na nga ako, ay unti-unti na rin akong nasanay. Pagdating naman sa pagkain doon, ay talaga namang doon lang din ako nakatikim ng ganong kasasarap na mga pagkain. At kapag may handaan sa kanila, ay talaga namang ang dami-dami kong nakakain. Hindi naman kasi sila maramot sa akin. Sa katunayan ay kasundo ko nga rin ang mga anak ni Tia Grace. May 2 anak din itong binata at parehong nag-aaral na sa kolehiyo. Hindi rin nagkakalayo ang mga edad namin ito. At sa kabila ng pagiging iba ko sa kanila, ay hindi iyon naging hadlang para magkasundo-sundo kami. Noon ko tuloy na-realize na hindi pala lahat ng may pera ay matapobre. Dahil sa pagkakakilala ko sa pamilya ni Tia Grace ay hindi sila ganoon. Sa katunayan ay gusto na nga rin itong sagutin ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Pero dahil sa prinsipyo at pride ni Itay ay hindi ko yun tinanggap. Ayaw din kasi ni Itay na umasa kami sa kanya. Dahil baka raw may masabi ang asawa nito. Kaya naman, pinilit ko talagang maghanap ng trabaho doon. Ang kaso, dahil naman sa natapos ko, ay hindi naging madali yun. Hanggang sa mabilis na lumipas ang araw, linggo, hanggang maging buwan. Sa patuloy ko naman nung paghahanap ng trabaho, ay naging mailap pa rin sa akin ang pagkakataon. Kung kaya't, habang nasa bahay ako nila Tia Grace, ay tumutulong na lang ako doon sa mga gawaing bahay. Para kahit papano ay hindi ako maging pabigat sa kanila. Sa araw-araw ko namang kasama si Tia Grace, ay napansin kong tila palaging malungkot ito. Marahil ay mahirap talaga para sa magulang ang malayo na ang kanilang mga anak. Simula
Kaya kasi nang mag-aral ang mga anak niya sa kolehiyo, ay madalang na kung umuwi ang mga ito sa bahay nila. Sapagkat mas ginusto ng magkapatid na tumira na lang sa apartment na malapit sa kanilang universidad. Hinayaan naman iyon ni Tia dahil mga lalaki naman daw ito. Kaya naman bukod sa katulong niya, ay tanging kami na lang dalawa ang naiiwan noon sa bahay nila. Simula naman noon ay naging malapit kami ni Tia sa isa't isa. Sa katunayan ay nagagawa na nga rin niyang magkwento sa akin ng mga nangyayari sa buhay niya. Kasama na nga doon ang pangungulila raw niya sa kanyang asawa. Sapagkat may halos 5 taon na rin pala itong hindi umuwi. Sa patuloy naman naming ganon ni Tia, ay hindi ko alam kung paano kami humantong sa isang maling sitwasyon. At kahit pilitin ko mang iwaksi sa aking isip na mali ang ginawa namin nito, ay para bang may kung ano na lang sa aking pagkatao ang nagsasabing pagbigyan ko na siya. Kaya naman, nang minsang yayain ako nitong makipag-inuman sa kanya, ay doon na naganap ang isang milagrong hindi ko lubos akalain na mangyayari sa aming dalawa. Isang gabi, habang kami ay umiinom nito, ay panay lang ang kwento niya sa akin. Noong araw na yon ay dadalawa lang kami ni Tia sa bahay dahil nag-day off ang katulong niya. Samantalang ang mga anak naman niya ay hindi nakauwi sapagkat may exam daw ang mga ito. Kaya naman, pinagbigyan ko na rin ito ng yayain niya. Kahit pa nga ang totoo, ay hindi talaga ako sanay noon na uminom. Sa unang lagok naman sa alak, ay halos masamid talaga ako. Para kasi sa akin ay masyadong matapang yon, kumpara sa una kong mga nainom. Nakita ko namang natawa pa si Tia sa naging reaksyon ko rito. At pagkatapos noon, ay tinagayan muli niya ako. Habang napaparami naman ako noon ng inom, ay tila nagugustuhan ko na rin ang lasa ng alak. Hanggang sa hindi ko na nga rin namalayan pa na nahihilo na pala ako. Kaya naman nang maramdaman kong umiikot na ang paningin ko, ay nagpaalam na ako kay Tia na matutulog na. Ngunit nang tatayo na ako, ay bigla na lang akong nawala ng balanse. Dahilan para mapayakap ako sa kanya. Dahil naman sa pangyayaring yon, ay ramdam ko ang malakas na tibok ng aking puso. At kahit nahihilo ako noon, ay ramdam ko rin na para bang may boltahe ng kuryente ang gumagapang sa aking mga ugat nang magdikit ang aming balat ni Tia. Halika na nga, ihahatid na kita sa kwarto mo. Wika nito sabay akay na sa akin. Sumunod lang naman ako sa kanya. Pero ramdam ko ang kakaibang init ng aking mukha. At nang maipasok na niya ako sa aking kwarto, ay nagulat na lang ako nang bigla niyang ilapit ang kanyang mukha sa akin. At sa kauna-unahang pagkakataon, ay naramdaman kong lumapat ang labi nito sa akin. Masuyo iyon at ramdam ang pangungulila sa mahabang panahon. Ngunit imbes na pigilan ito, ay may kung ano na lang sa bahagi ng aking pagkatao ang nagpaubaya doon. Hanggang sa mangyari na nga sa aming dalawa ang isang bagay na hindi ko talaga mapaniwalaan. Nung gabing iyon ay may namagitan sa amin ni Tia. Pero pagising nito ay para bang wala lang sa kanya yon. Gayunpaman, sa kapila ng nangyari sa amin, ay humingi pa rin naman ako ng paumanhin sa kanya. Ngunit imbes na magalit ito, ay nagpasalamat pa siya sa akin. Hindi ko nga rin akalain noon na simula nang mangyari sa amin ang milagrong iyon, ay siya pa palang magiging dahilan para maging mapaghanap si Tia.
Kaya naman, habang nasa bahay pa nila ako, ay naulit ang mainit na tagpo naming iyon ni Tia Grace. Hindi ko naman ito matanggihan, sapagkat nahihiya ako na baka iyon pa ang ikagalit niya sa akin. Bukod doon, ay aminado rin naman ako sa aking sarili na kahit papano ay nagugustuhan ko rin ang ginagawa naming yon. Subalit nang bigla namang nauwi ang asawa nito, ay doon ako nagkaroon ng pagkakataon para dumistansya sa kanya. Mabuti na nga lang din ay nakahanap na rin ako noon ng trabaho, kung kaya't nagpaalam na rin ako sa kanila. Wala namang nagawa nun si Tia, kundi hayaan na ako. Kahit pa nga pakiramdam ko ay hindi niya gustong umalis ako sa bahay nila. Ang kaso, noong mga panahong iyon ay kasama na niya ang asawa niya, kung kaya't hindi na niya ako napigilan pa. Kaya naman simula nun ay magaan ang loob kong umalis sa bahay ni Tia. Kahit pa nga dala-dala ang isang lihim na minsan naming nagawa nito. Pagkatapos naman nun ay hindi na ako muling bumalik pa sa bahay nila. Kahit pa nga panay pa rin ang tawag niya sa akin. Umalis na raw kasi ang asawa niya. At ang gusto nito ay ipagpatuloy lang namin ang maling ginagawa. Ibig namang pagbigyan ito ay kung ano-ano na lang na mga dahilan ang sinasabi ko sa kanya. Nang sa ganon ay tuluyan na akong makaiwas rito. At sa bagay na yon ay tila nagsawa rin ito. At naisip na rin siguro na ayoko nang maulit pa ang namagitan sa aming dalawa. Simula naman noon ay naging tahimik at maayos na ang aking buhay sa Maynila. Naipagpatuloy ko na rin ang aking pag-aaral, habang ako ay nagtatrabaho sa isang call center. Noong una ay hindi naging madali ang sitwasyon ko doon. Pero dahil sa gusto kong maabot ang aking mga pangarap para sa aking pamilya, ay ginawa ko ang lahat. Nang sa ganon, ay mabago ko rin ang buhay nila. Dahil naman sa pagsisikap at pagtsatsaga, ay graduating na rin ako ngayon sa kursong engineering. Bukod doon, ay mayroon na rin akong nobya. Natanggap ako sa kabila ng hindi magandang nangyari sa aking buhay. Kaya't maliman na hindi na ako bumalik sa bahay ni Tia, hindi naman ibig sabihin nun na wala akong utang na loob sa kanila. Ayoko na rin naman kasing maulit pa ang maling nangyari sa amin ito. Sapagkat alam kong maling-mali iyon hindi lang sa batas ng tao, kundi lalo na sa mata ng Diyos. Kaya naman hanggat maaari ay pilit ko talagang kinakalimutan yon. Nang sa ganon ay kahit papano ay maging maayos at payapa na rin ang aking buhay. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Muli, ako si Kevin at ito ang kwento ng buhay ko.